At marahil po alam natin, kung natatandaan pa natin yung definition na ginamit ko patungkol sa faithfulness, nangahulugan ito na pagiging maaasahan. Ika nga, sa Tagalog ay katapatan, at mas nakaugnay po ito sa mga relasyon. Diba? Yung mga relasyon natin. Yung ating pagiging tapat. Siyempre, una sa Diyos, tapos sa ating kapwa na may kaugnayan tayo, lalo na yung mga malalapit nating kaugnayan. Siyempre, sino ba pagkatapos ng Diyos ang ating malalapit na kaugnayan? Yung ating pamilya. Siyempre, sa inyo nating pamilya. Kung sa mag-asawa, yung kanyang asawa, pinakamalapit niyang kaugnayan. No? Tapos mga anak, and then mga kaanak. Yan. So, yun po yung parang pagkakasunod-sunod ng lalim o lapit ng ating mga kaugnayan sa ating kapwa. Pero lahat po yun ay nakapailalim sa ating kaugnayan sa Diyos. At higit po sa lahat, tayo dapat ay sa Diyos nagtatapat para tayo ay magiging tapat din sa ating kapwa. Katulad din po yan ang utos ng Diyos na ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat. Tapos, ibigin mo ang iyong kapwa ng gaya ng iyong sarili. Kaya laging una sa Diyos. Kailangan doon laging una magkaroon tayo ng maayos na kaugnayan sa Diyos. At saka po tayo magkakaroon ng maayos na kaugnayan sa ating kapwa. Kapag okay na yung ating kaugnayan sa ating Panginoon. Katapatan. Yeah? At kaninang umaga po, bago po makaparito po ay may kumatok na naman sa amin. At nung puntahan ko ay ito pala ay yung dating opisyales sa aming barangay na ngayon ang kanyang work na lang ay siya ang nangongolekta ng bayad sa basura, yung monthly. O di, ako yung langit naman. At tapos nakapagkwentuhan kami ng kaunti. Sabi niya ay, ikaw na lamang pala ang nadidiyan. Sabi ko, nabagit ko kasi ako, ng ibang bansa po yung aking pamilya Tapos sabi sa akin, di kalungkot mo. Sabi ko, paminsan din ako, nakakaranas din po, pero sa biyaya ng Panginoon ay okay naman po, nakakaranas naman. Ayun, Abo sa iyo, okay, di ba, may iba pa ka pinag-usapan. Sabi, parang siya, kumbaga nagpapadama ng kanyang malasakit sa akin. Na-appreciate ko naman. Kung alam, hindi ko lang pwede man-chicks. Kasi born again ka Sabi ko, ay, syempre naman po. Yung ba, So, parang napatawa lang ako. Tapos sa isip ko na paalis na siya. Doon kami nag-aana. Pagka ba hindi born again, pwede man-chicks. Yun, Anyway, parang reminder din po yun, sa akin na talaga yung katapatan ko sa aking asawa, sa aking pamilya, ay kailangan laging nadudoon. At magandang paalala po yun, na lalo pa ako naging na tayo pala ay pinagmamasdan ng mga kapwa, ng ating mga kapwa, kahit hindi pa mananampalataya, at hinuhold nila sa tayo sa mataas na standard. Yun, At kaya tayo po ay talagang yung katapatan sa Diyos, sa ating kapwa, sa ating pamilya, ay ating paninindigan yan, kahit na anong panahon. Yan, so katapatan. At patuloy po natin bibigyan ng reflection yan. So, mula nga po doon sa binasa natin, sa Lucas, at ilan po mga piling talata ang ating titingnan. So, ang pamagat po natin ay faithfulness o katapatan. At nilagyan ko po yan ang subtitle na God's foremost requirement of His stewards. Yung mga katiwala. Yan ang parang paunahin na katangian na inaasahan ng Diyos sa kanyang mga katiwala. Di mo ba kahit kung kayo po ay may mga katiwala sa inyong bahay, di ba, ay kailangan katiwa-tiwala. Siyempre, tapat. At ika nga, pwede mong pag-iwanan ng lahat ng may iwan sa bahay, kahit nga ng mga anak na maliliit. Pwede rin kasangbahay, tinatawag natin, o mga trusted na mga tao natin. At siyempre, pagka mga katiwala, ibig sabihin yan, dadating lagi ang sandali na ating susuriin kung gaano sila naging tapat. Diba? Sa kanilang katungkulan. Yan ay katulad din po ng mga trabahador.
kung tayo empleyado. Ang ating mga employer ay pinagkatiwalaan tayo doon sa mga gawain, doon sa kumpanya, and then eventually meron pong mga evaluation sa atin. At nasa sa level ng position natin, kung tayo ay supervisor, hindi yung mga under natin ating ini-evaluate, siguro monthly o quarterly o yearly. Tayo naman, kung ikaw ini-evaluate ka naman ng manager, yung manager ini-evaluate naman ng may-ari. Yeah, so nadudoon po lagi yan. At ang ini-evaluate lalo na yung katapatan. Pagka sinabi din pong katapatan, yung ginagawa din natin, yung dapat gawin, kung ano yung instruction, kung ano yung nasa sa pinag-usapan, ano yung kumbaga sa terms and conditions, di ba? Pagka may mga rin tayo, mga proyekto, ay kung ano yung pinag-usapan, nasa sa mga kondisyon, yun po ay pagiging tapat. Kabaliktaran naman, pagka tayo naman ay medyo hindi umaayon doon sa pinag-usapan. At marahil, nakakarinig tayo ng mga balita na karamitan sa mga proyekto ng government, nagkakaroon ng mga problema, pagka hindi nasusunod din talagang pinag-usapang terms and conditions, nababawasan minsan yung kalidad ng materyales, kaya yun, nagkakaroon ng mga bumabagsak na tulay, madaling masira, madaling magato, yung mga daan. So, yun po, nagpapakita naman yun na parang hindi yata naging tapat doon sa mga pinag-usapan. Kaya, ngayon naman, tayo ay nasa konteksto siyempre tayo ng church. Ang ating bibigyan ng pansin naman, tayo naman bilang mga mananampalataya, ang klaseng katapatan na ine-expect sa atin ng Diyos. Kagaya po noong talinghaga na binanggit ng Panginoong Hesus sa mga nakikinig sa Kanya. Okay? At ito po ang ating message summary o buod. Yan, nakawikang English lang po. At gagamitin ko po ngayon buod yung mismong isa sa mga talata na binasa. Yung sa Lucas 19:26. Sabi po doon, basahin natin, go. For I say to you that to everyone who has will be given. And from him who does not have, even what he has will be taken away from him. Sa totoo lang po, pagka binabasa kayo ng ganyan lamang, parang kahit ano ibig sabihin dito ng ating Panginoong Hesus. Para pagka may kulang na salita, para maging mas kumpleto o mas madaling maunawaan. Tingnan muna natin sa Tagalog. Sabi niya, sinasabi ko sa inyo, na bibigyan ang bawat mayroon. Datapot ang wala, pati nang nasa kanya, ay aalisin sa kanya. Kung isipin niyo po, parang hindi, parang hindi consistent, Paano mo bibigyan yung mayroon na? Tapos yung wala, aalisan mo pa. Parang contradiction, Yan, so, siyempre, maunawaan po natin yan doon sa konteksto, doon sa mga previous na binasa. At siyempre, sa akin pong pag-aaral, ang ibig po sabihin pala dyan, yung maaaring salitang pwede natin dagdag dyan ay sinasabi, nabibigyan ang bawat mayroong bunga. Yung may fruit na, yung dating niyang binigay sa kanya. Datapot ang walang bunga o walang tubo, pati nang nasa kanya ay aalisin sa kanya. Ngayon, may sense na po ba? Ayun, mas may sense na kasi ibig sabihin, may pinagkatiwala kasi at hinahanap na yung naging bunga nito. Kung ito ba ay tumubo, nag-interest ba ito o wala? Yun. So, okay na po. Yun po yung ibig sabihin dyan ng ating Panginoong Hesus. At ito nga po isang talinghaga, parable, pero ito po ay may direct na kaugnayan sa Kanya, sa ating Panginoong Hesus, na parang siya po yung kumakatawan doon sa parang naghari, na umalis sandali, bumalik ulit, tapos yung kanyang mga pinagkatiwalaan, ng mga mina, mga talento, mga pera, ay para kanilang i-invest o ipangalakal para mag-multiply, di ba? At sa ay pagbalik niya, siya ay mag-evaluate, magbibigay sulit yung mga pinagkatiwalaan niya sa kanya. Okay, so yun po yung kwento, At yun po ay kumakatawan din, siyempre sa ating Diyos mismo, sa ating Panginoong Hesus. Na kumbaga, ngayon, siya ay hindi natin physically nakikita, pero nadudugo po ang mga paalala niya, na siya naparito nung una,
bilang tagapagligtas para magsakripisyo ng kanyang buhay para sa kapatawaran ng mga makasalanan. At salamat sa Diyos dahil tayo ay ilan sa mga nakatanggap noong kapatawaran na yun ng kaligtasan dahil nanampalataya tayo nang marinig natin ang mensahe ng kaligtasan. Kaya tinanggap natin ang kaligtasan. Ngayon, sa buhay na ito, bukod sa kaligtasan, ay yung mismong buhay kasi natin ay ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kasama yung mga kakayanan, talento. Yung mga skills natin, talents, na pahiram din naman ng Diyos. Hindi talagang atin. Kasi kahit nga sarili nating buhay, galing sa Kanya. So, marapat lamang din, parang kung ilalagay naman tayo yung mga lakal ngayon, ang atin namang i-invest yung ating buhay, yung mga kaloob ng Diyos, kung paano ito magiging mabunga sa atin. Lalo na yung pagbubunga ng iba pang mga maaakay natin sa Panginoon ng mga mananampalataya. At siyempre, yung mga talento rin natin na gagamitin natin sa paglilingkod sa Diyos. Ginagamit ba natin ito para sa Kanya? O para sa pansarili lang? Yun ang mga susuriin sa atin pagdating ng panahon ng araw. May kaugnay pa rin pong mga talata din yan sa Lucas din. Sinabi rin ng Panginoong Jesus. Sa Lucas 16:10 naman, ito ang sinabi niya. He who is faithful in what is least is faithful also in much. And he who is unjust in what is least is unjust also in much. Sabi sa Tagalog, ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. At ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Yan. Kung inyo po na sa baybayan yung binasa, may 10 daw po yung pinagkatiwalaan 10 alipin. Pero 3 lang yung na-mention doon. Yung una daw, na nagbigay ng sulit, may 1 mina siya, nagtubo ng 10. Aba, kaya sabi, pamamahalaan ka pa sa 10 bayan. So yun yung kanyang, kasi naging trustworthy siya, nagbunga. Dumami ang kanyang ininvest. Kaya pinamahala siya ng 10 bayan, sabi doon. Then yung isa naman, yung 1 mina, nagtubo ng 5. 5 naman, pamamahalaan ka sa 5 bayan. Yung po ang sabihin na ang mayroon ay bibigyan pa. Diba? Lalo pang pagkakatiwalaan. Pero yung may isa naman, isa nga sabi niya, anong ginawa mo? Tinago ko po sa panyo. At itibinaon ko lang, parang gano'n. Bakit gano'n? Kasi alam ko kung kayo ay mabagsik at kinukuha nyo yung hindi nyo pinagpaguran. Aba, sabi nung ngayon ng amo, ay, pambihira. Alam mo naman palang ako'y mabagsik at kinukuha ko yung hindi ko pinagpaguran. Sana nilagay mo lang sa bangko yung aking pera at may kaunting interest man lang pag ako'y bumalik. At dahil doon, pinarusahan yung alipin na iyon kasi hindi siya naging mabuting alipin, hindi naging tapat na alipin. At doon po kasunod yung sinasabi niya na ang mapagtapat sa kakaunti, yung kahit kakaunti ang meron tayo, kung atin itong pagtatapatan o gagamitin natin, ay mapapagkatiwalaan din tayo sa marami. Mas madadagdagan pa yun. Siguro marahil, actually may katulad yan doon sa iba pang na talento naman ang tawag. Ang isa'y tumanggap ng 5 talento, ang isa'y 3, pareho nagbunga, pareho gani rin. Yung isa, siguro nainggit siya, bakit isa lang sa akin? Doon sa iba'y madami. Kaya, naging ungrateful siya, hindi niya ginamit, hindi niya ininvest yung pinagkaloob sa kanya. Kaya, ganun parang ganun din na nangyari. Sa halip na siya ay parangalan, siya ay pinarusahan din nang dumating niyang amo. Ganun din po ang ating Panginoon. Tayo po ang mga pinagkatiwala naman sa atin, siyempre, yung mga kakayanan nga natin bilang mga mananampalataya na dapat natin gamitin habang tayo ay nabubuhay sa paglilingkod sa Diyos. Dahil one day, haharap po tayo sa Kanya at titingnan paano nagbunga ang Kanyang mga kaloob na binigay sa atin. Yan. At of course, bagamat hindi na po tayo mag-aalala na tayo ba parurusahan ng Diyos sa India? No, hindi na po yun. Kundi yung kung tayo ba ay Kanyang i-reward o hindi sa ating mga paglilingkod. At napakahalaga po na tayo pinagkatiwalaan ng kahit kaunti lamang. Ay
pagbutihin natin, pagyamanin natin. Huwag agad tayong maghangad ng malaki, no? Alam mo, may isang papasok pa lang bago sa trabaho, no? Maghahangad ka ba agad na ikaw manager? Eh, babago ka pa lang sa trabaho. Siyempre, magsisimula ka muna sa mag-assistant ka muna, di ba? Yun muna, tapos doon mapapatunayan kung ikaw ay okay. Hindi lang naman yung skill mo, yung kakayanan mo, yung katalinuhan, kahit yung karakter, di ba? Titingnan ito ba ay submissive. O baka pagka hindi na pagbigyan ng kaunti, magtatampo na at sa baluta na. Mang-iiwan. Yun. So, tinitingnan din po yun, siyempre, ng employer, ano? At doon po, unti-unting tumataas yung ranggo kapag ka nakitang tapat at maaasahan. Yun. So, tumataas po tayo. Tayo ay, napopromote ayon sa ating katapatan at pagsisikap na maging pagbutihin ang ating trabaho. Kaya, ganun din po sa ating paglilingkod naman sa ating Diyos. Napakalawak po ng mga gawain sa kaharian ng Diyos. Tayo po, pinagkalooban tayo ng church. Magandang church na ating pagbutihin. No? Kumbaga ay, kumpara sa iba ng mga babago pa lang, ay maganda yun sa ating church. No? Pero sa ibang aspeto siguro, masasabi natin kakaunti pa tayo. Kaya sa bilang, ay di kailangan din natin maging tapat sa isa't isa para tayo po ay dadami din. No? So, tingnan natin ngayon mismo yung sabihin natin, mga kailangang katangian para sa mga katiwala ng Diyos. Tayo po lahat ay masasabing katiwala ng Diyos. Sa iba't ibang kapasidad. Ako po ay pinagkatiwalaan ng Diyos bilang pastor. Kayo, ang iba sa inyo bilang elder, bilang deacon, bilang ministry leader, o bilang, hindi lang sa church, kahit leader sa inyong tahanan. Basta tayo po ay merong impluensya sa ating kapwa, tayo po yung pinagkatiwalaan. At one day, atin pong ipagbibigay sulit yan sa Diyos. So, meron pong kailangan, At sa 5 pong salita, sa 5 pong letra na yan, mula sa salitang faith, ay titingnan natin yung mga ilang characteristics. Marami po, pero yan ang aking kung ilang napili muna. Una, siyempre, yung mismong katapatan. Faithfulness. Naasahan po ng ating Diyos na tayo magiging tapat. Dahil siya po ay tapat sa atin. At nabanggit ko nga, ang ibig sabihin din yun ay maaasahan tayo, reliable. Kapag may sinabi ka, adi yun ang pangahawakan ng iyong kausap. O magkita tayo sa ganitong oras. 4:00. Kailan lilinawin niyo? 4:00 ng hapon o 4:00 ng madaling araw? Baka hindi kaya pala hindi dumating. 4:00 ng madaling araw pala ang ibig sabihin. So, kaya ay maaasahan siya na nadating siya. So, faithfulness at nangangahulugan din niya ng pagiging totoo sa iyong sinasabi o tapat. Diba? Kung ano sinabi mo, yun talaga. At siyempre, lalo na sa mga nag-negosyo, yung timbangan ay tapat. Yung kanilang sinabi, yung ba ay ano pa? Sariwa pa? Oo. Kailan ba expire niyan? Ganda sa ano yan. So bakit mo kasi bigla na lamang parang bilasana. Iba pala hindi pala ganun kasaliwa. Pero yun, tayo po ba sa ating sarili, sa ating mga dealing sa ating kapwa, tayo po ba ay gaano katapat? Sabi po ni Pablo sa unang Korinto 4:12, kung tinandaan ng mga talata din Sabi niya, ito sa konteksto po siyempre ng mga leaders sa church, ang ganito. Basahin ko na rin po yung verse 1. Sabi niya, let a man regard us in this manner, the servants of Christ and stewards of the mysteries of God. Yun daw, dapat sila ituring, mga lingkod ni Kristo at mga katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Siyempre, yung mga salita ng Diyos sa kanilang pinapangaral. At sabi niyo sa verse 2, at dahil dito, kinakailangan na ang mga katiwala ay matagpuang tapat. Yun. Moreover, it is required of stewards that one be found faithful or trustworthy. So, napakahalaga po niyan. Dahil nga, sa pagbabalik ng ating Panginoon, magbibigay sulit sa Kanya.
Ano po ang pinagkatiwala na sa inyo? Minsan may mga tinatawag talaga tayong katiwala na, katiwala ng isang resort, katiwala ng isang property na kanyang kinukultivate, ganyan. Nakaranasan mo ba kayo ganun at ano po ang nangyari? Kayo po ba ay naparangalan nung matapos na ang inyong term doon, ang inyong panahon? Yan. And then sa pangalawa po, so faithfulness. So sa ano din natin, siyempre sa church, kung tayo po ay napagkatiwalaan o tinanggap natin ng isang ministry, involvement, pangunguna man yan, ay dapat po tayo maging tapat. In what way? Siyempre, may mga kausap tayo sa isa't isa, sisikapin natin maging tapat sa ating mga pinag-usapan, sa oras, sa kung ano ang kailangan nating dalhin, ano ang kailangan nating ihanda. Napakahalaga po noon para maging maayos yung takbo ng ministeryo po. At higit sa lahat niya, dahil sa Diyos tayo mananagot. Hindi lang sa isa't isa. Pagka po lahat ay tapat, nagiging madali ang paglilingkod sa Panginoon. Para gang tayo ay sama-sama bumubuhat. Di ba, tandaan niyo yung uso pa ang bayanihan, no? Yung bumubuhat ng mga kubo, bahay kubo, lilipat sa ibang lugar. So, lahat tayo nakikibuhat, ika ng bigat. At tapat tayo. Pagka isa ay umalis na, madodoble yung bigat. Ano? At yung iba naman, ay yung mga bata lalo na, aakit pa yan, sila yung maglalaro pa sa gitna. So sana, hindi tayo parang mga bata na magpapabigatan. Well, understood naman, pag mga bago pa lang, hindi pa, sila ay bubuhatin pa rin natin. Okay, pangalawa, ano kaya yun? Availability. Mahalaga po yan. Na para marami, maiparanas yung katapatan, dapat present. Di ba? Yun, so kapag kami mag-uusapan tayo, ay parang tugan-tugan na magkikita doon, yung pala hindi pupunta, yun na ang So, dapat available din na magiging physically present o kaya kung online man, at least talagang dadalo din sa mga pinag-usapan na iyon. No? Sabi po sa Hebreo, 10:25, ang ganito. Huwag nating kaliligtaan ang ating mga pagkakatipon. Magaya ng ginagawa ng ilan. Sabihin kahit may mga hindi tumutupad sa kanilang mga usapan. No? Kundi, habang nakikita natin ating palakasin ang loob ng isa't isa. Lalo na nakikita natin nangalapit na ang araw. Sabihin, palapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Magpalakasan daw sa isa't isa. Okay? So yun po, yung pagiging available natin. So, minsan marami tayong mga ideas na sinasabi na dapat ganito ang gawin natin sa ministeryo. Pero ang tanong, ikaw ba ay handa mismo na gawin yun? At ikaw ay nadodoon. Mahalaga po yun na tayo mismo ay makikitang kasama sa ating mga gustong gawin para sa church, para sa gawain ng ating Panginoon, o available ka pagkakailangan ka ng iyong kaibigan, kapatid, kakilala, na maaasahan ka mo, kailangan ko ng kausap, ako nalulungkot, available ka. Di mo ba yung isang kaibigan niya? Meron sabing, siya po ay palaging nandiyan, maaasahan, pero hahanapin mo pa pala. Madaling maasahan, o magaling tumulong, pero mahirap hanapin. Parang kahirap. Saan mo pupuntahan yung magaling tumulong na yun? Kailangan ay available. Pangatlo, initiative. Yung pagkukusa. Nagkukusa, hindi yung naghihintay lang lagi, na siya ay kung kailan utusan o kaya i-request sa kanya. At hindi po ay katangian ng isang potential leader, yung may pagkukusa siya. Sabi po sa pagkukusan, yung parang magsabi na mag-volunteer ng kanya sarili para makatulong sa anumang gawain. Alam niyo po, napakahalaga po lalo na sa mga pastoryan. Halimbawa, marami po mga needs sa ating church ngayon, na halos the same person pa rin ang mga gumagawa. Pero kung halimbawa, ang isang may pagkukusa ay
gusto niya makapaglingkod sa Panginoon, sabi niya, Pastor, ano ang pwede ko pong maitulong sa church? Aba, napakaganda po noon. Halimbawa, ako po pwede ko siguro maibibigay yung iba kong parang continuous sa ginagawa. Halimbawa, yung pagpiprint ng mga bulletin, weekly yan, matuturuan lang ng konti kung paano ilalagay dyan, o kaya ay yung iba pang mga pwedeng gawin, na weekly ginagawa, sino ang laging mag-set up ng sound system, sino maglilikom, ganyan, minsan wala pang consistent na gumagawa, kailangan po ng mga magkukusa. Madali lang naman ituro. Pagka ganoon, nagkakaroon tayo ng bahagi sa church. At ako naman, gusto ko talaga ay mas makapokus sana sa mga Bible studies, sa mga pagtuturo, sa mga pag-mentor. Yung mga ilang technical na pwede namang ibigay sa iba sana. Kaya ako po ay maghihintay kung sino mga magkukusa. Pastor, ano po pwede ko maitulong? Hindi po mawawalan ng pwedeng gawin para sa church. Okay? And then, so yung initiative, mag-usap po tayo. Sa halip na maghintay tayo, naitap tayo. Okay, may time din na kailangan gano'n dahil minsan nahihiya. Pero kung alam naman natin, kaya natin gawin ang isang bagay, o susubukan natin, baka kaya ko yun. Lumapit po tayo sa mga leaders, sa pastor, na ano po ba ang kailangan natin sa church ngayon. Actually, ang konteksto din po niyan, kahit sa pagbibigay, kailangan po yung kusa. Hindi napilitan. Sabi po sa 2 Korinto 9:7, ang ganito, ang bawat isa ay dapat nagawin ang kanyang nilayon o ginusto sa kanyang puso. Hindi napipilitan lamang. Hindi parang dahil na pressure. Sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Yun po, dahil yun naman talaga ang yung pusang loob, di ba? Yun ang magaan sa atin So tayo rin naman nagpapasya kung anong ating pagkakaloob o hindi. Kaya napakahalaga po noon, kapag naman alam natin kung gaano tayo minahal ng Diyos, kung gaano siya nagsakripisyo para sa atin, ay yung ating tugon ay hindi natin mapapantayan. Pero yung tayo po ay may kagalakan sa ating pagkakaloob sa Diyos, hindi lang ng mga pananalapi, kundi na ating oras, na ating lakas, na ating panahon. Yan po ay kalugod-lugod sa Diyos. At ginagawa natin yun ng may kasiyahan sa ating puso. Nagdi-delight tayo sa Panginoon. Kaya nga sabi sa Psalms, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Kapag daw sa Diyos tayo nagpapakasiya, yung mga ninanais sa ating puso, bibigay niya. May isa pang ibig sabihin yun. Kahit yung mga nanaisin natin, pwedeng manggagaling din sa Diyos. Dahil doon, yun ay mabuti. Na mararanasan natin yung mabubuting naisin sa ating buhay. Pero yun po, yung initiative. Ito po ang aking prinsipyo din po. Sa totoo lang, ayaw ko po na parang mamilit ng sino man. Magbibigay po ako ng instruction po, ng inisip ko tamang gawin, pero parang mas gusto, sana isang beses ko lang sabihin, and then magkusa kung sino yung mga umaayon, sumasang-ayon, at handang tumulong. Kasi yung tinatawag natin susuy-suyin pa. Yan. Nakaranas gusto kayo sa inyong anak, umaga. Lagi kayo nagigising. Oy, bago na! Magluluto na! Maliligo na! Ganyan kung ano pa. Parang laging ikaw ang siren. Ikaw ang alarm sa bahay. Di ba kaganda sana kung may kusa na yung mga anak, na talaga sila na nagawa ng alarm nila at sila ay makakatulong na ng kusa sa mga gawain bahay. Maganda po yun, di po ba? Ganun din po sa church. So, kung alam mo nga ikaw ay pinagpala ng Diyos, i-volunteer mo yan, yung kakayanan, yung mga talento na yan, at laging may lugar sa paglilingkod sa Diyos. And then yung pangatlo, na mahalaga, yung tinatawag na teachability. Yung talagang nagpapaturo o tumatanggap ng turo o kahit ng correction. Dahil siyempre, hindi naman lagi nating alam lahat sa ministry, kahit naman sa trabaho, ganun din. So nagpapaturo ka, tinatanggap mo yung payo ng mga nauna sa iyo.
Sabi po sa 2 Timoteo 2:2, sa konteksto po ito lalo ng discipleship o pagtuturo, sabi doon ay, yung mga natanggap mo sa akin, narinig mo sa akin, ay ituro mo rin naman, o ipasa mo sa iba, na mga maaasahan, na makapagtuturo din sa iba. Yung idea po ng tuloy-tuloy na pagpapasa. Pass it on, ganyan. Na natuturuan kasi yung napapasahan. At hindi siya yung parang, marami na akong alam. Yan. Pagka ganun po, baka hindi matuto pa. No? Sabi nga nung isang pinsan ko doon, sa isang unang nagtitrim ng baboy, parang ng mga anak ng baboy, na parang inaan niya. Sabi mo, ay, marami ka pang matututunan. Sabi ng pinsan ko. Bakit po? Kasi wala ka pang alam. Ibig sabihin lang, para tayo open slate. Na kailangan ay bukas tayo na tumanggap ng mga kaalaman bago at mga pagtuturo ng ating kapwa. So, teachability. At minsan, kabaligtaran kapag tayo ay masyadong mataas ang tingin sa sarili natin, para pag marami tayo. Minsan, ang alam lang natin ay sa isipan lang. Ba? Theory lang, pero wala naman talaga tayong practice. Hindi natin na-practice pa talaga. Halimbawa, alam mo kung paano mag-drive sa isip lang kasi nakakapanood ka. Alam mo na, natutunan mo, nag-aral ka ng mga concept, pati ng mga batas sa daan, mga traffic signs. Pero kung hindi ka mismo actual na nag-drive, sa palagay mo ba, matututo ka talaga? Hindi, di ba? So, kailangan ng actual. Kahit sa bisikleta nga, ganun din. So, yung sa actual natin, na pagsama sa ministry, bukod doon sa ating mga nabasa, sa Bible man o sa mga books, ay yung tayo sumama mismo. Makinig tayo doon sa nangunguna sa Bible study, paano ba nagtuturo si pastor o si elder, ng ano yung mga style niya, ganyan, na pwede ko tularan. Yun po yung naipapasa. Kahit sa obserbasyon pa lang, meron na tayo nakukuha, di po ba? Bukod doon sa mga nakasulat. Pero, siyempre, nakailangan natin yung initiative para tayo ay matuto. Okay? At tayo rin ay makapagtuturo dapat din sa iba. And then lastly, yung humility. Mahalaga po yun, na hindi tayo naghahambog. Dami ko na nagawa. Tapos pinaghahambog natin yun. Sabi naman ng Biblia dyan, sa James, God opposes the proud, but He gives grace to the humble. Pagka naman daw tayo nagmamayabang na, ay doon tayo babagsak. Marahil ay doon natin makikita pa hindi pala galing sa atin mismo yung galing, kundi galing mismo sa Diyos. At dapat kong ihandog sa Kanya yung papuri, hindi sa ating sarili. Kaya to God be the glory. Yun ang ating laging sasabihin. The joy is mine. Aking nakagalan. So, at ang kapakumbabaan po ay, yung mga katangian yan, siyempre, ay pinakita ng ating Panginoong Jesus. Katapatan, siya ay available, nag-i-initiate siya mismo ay nagpapaturo sa Ama, at siya ay nagtuturo sa mga tao, at yung kanyang humility ay kanyang ipinakita. Ngayon, sa atin po, ito ang aking mas gusto rin maunawaan natin, yung actual na aplikasyon ito sa atin. Ano ba pinagkatiwala sa atin ng Diyos? What did God entrust us as His stewards? Ngayon, itong church, hindi lang yung building, kundi ang isa't isa. Kung paano po tayo tatayo bilang mga anak ng Diyos na magagamit niya para maabot pa yung ibang mga tao sa ating komunidad para makakilala pa sa ating Diyos. Yun po yung maliwanag na misyon natin. Iniwan ng ating Panginoong Jesus. Sabi niya, ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay pinagkaloob sa akin. Kaya humayo kayo. Yung pinapahayo tayo. Hindi naman, ang iba talaga humahayo sa ibang bansa, sa ibang lugar. Pero ang paghayo po ay kahit yung paglabas mo, dyan sa pintuan, sa iyong kapitbahay, humahayo tayo. Kung ang layunin natin ay ibalita sa ating kapwa ang pag-ibig ng Diyos. Ba? And make disciples of all the nations. Yung makakilala rin sila, gawin din natin sila na makakakilala sa Panginoon. So yun po yung natin, abutin ng ating kapwa para sa Panginoon. At
alagaan naman natin yung mga nasa sa Panginoon na, kagaya natin. Alagaan natin ang isa't isa. At syempre, yung mga nauna, na mga nakakilala, sila yung mga tinatawag ng mga mature, o mga leader na dapat sila ang mga ngalaga sa mga bata pa. Ngayon, papakita ko lang po, mabilis. Una, tandaan po natin yung ating ginawang yung ating pangalan, yung Beloved of our Gracious God Community. Nilagyan ko lang po ng mga parang mga kaganapan, magaganap sa bawat letra, yung birth, parang proseso ba? Yan po yung ating identity. Tayo po ay isinilang sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos na born again. Kaya ngayon tayo sa born again, isinilang tayo dahil sa pag-ibig ng Diyos sa spiritual na kalagayan. Tayo nagkaroon ng bagong buhay kay Kristo. At tayo po ay lumalago ngayon. Patuloy na lumalago sama-sama sa magitan ng mapagpatibay na pag-ibig ng Diyos. Nagtutulungan tayo sa isa't isa. And then, dapat po tayo ay kumikinang, glow, para mapansin, siyempre, ng komunidad, ng paligid, in the world for God's redeeming love. Kaya nga sabi, magliwanag nga ang inyong mga ilaw, di ba? Para tayo mga ilaw ng sanlibutan, kagaya ng ating Panginoon Jesus. Ilaw at asin ng sanlibutan. Tayo ay mag-glow. And then, yung sipo, tayo mo ay, pagka nag-glow tayo, tayo ay i-charge tayo to make disciples. Yung talagang actual nating tulungan, yung ating kapwa sa magitan ng biyaya ng Diyos kay Kristo. Dahil tayo equip na tayo ng kaalaman at ng kakayahan kung paano tulungan ang ating kapwa na lumalim sa pagkakilala sa ating Panginoon. So, diyan po umiikot yung ating cycle ng discipleship. At tandaan po natin yan, At yan, dito nga po, bukod sa ating logo, nilagay natin yung mga salitang yon sa nakapalibot, para gang araw yan na malalaki, na parang umiikot. Cycle lamang. Nagsimula tayo sa birth, then you grow, and then glow, charge, then ulit, para sa ibang tao naman, parang nagmumultiply tayo sa ating kapwa. Tutulungan naman natin isilang din sa Panginoon yung ating kapitbahay, o yung ating katrabaho, o yung ating kaklase, yung ating kamag-anak. And then tutulungan sila sa paglago at sa maging mga lingkod din ng ating Panginoon. Ito po sa mabilis lang, ito naman po ay ating patuloy na pag-aaralan sa mga susunod. Para lang po may pakita, saan ba ito yung kailangan maging tapat? Sa ating relasyon sa Diyos. So, tatawagin ko po itong yung DGGC, Disciple Making Process, para mas makita natin ng overview pa ng ilang detalye. So, yun nga po, birth, and then grow, glow, charge. So, yun yung parang kabuuan. And then, yan ang tatawagin natin Church Discipleship Journey. Meron po tayo dyan dating tarpaulin. Pareho lang po yan. May ilan lang ako mga in-adjust na mga salita. Pero pareho lang din ang ibig sabihin. Na parang tayo nasa journey, nasa paglalakbay tayo sa ating buhay kay Kristo, sa church. At halimbawa, tayo nagsimula din bilang mga isinilang mga babae at lalaki syempre, ang kasama dyan sa proseso na iyan. And then, ano ba ang ibig sabihin ng birth? Mangyayari yun kung ini-engage natin ng mga tao ng Ebanghelyo o ng salita ng Diyos, ng mabuting balita. Kailangan malaman nila. Yung po mga contacts, siyempre, kailangan tayo magkaroon ng mga contacts, diba? Yung mga bago nating kakilala. Ang iba dyan, siyempre, kilala na natin, pero ibig sabihin, contact para makinig sila ng salita ng Diyos. Pwede sa bahay nila, hindi laging dito sa church, kundi pupuntahan natin sila. Mga nabibisita natin, kaibigan, kaklase, katrabaho, ano man. So, ibig sabihin, engagement natin sa iba pang tao, sa mga hindi pamananampalataya. Ibig sabihin yun yung under noong birth. And then, siyempre, para mangyari yung birth, kailangan sila ay makapag-aral ng salita ng Diyos. Makarinig sila. Yun po yung ating ginagawa, mga EBS, Evangelistic Bible Studies, o yung ating No Series. Tama? Sinong pamilyar sa inyo sa No Series na yan? Para makilala ang Panginoong Jesus na tagapagligtas at tanggapin ng Panginoon. And then, maaaring sa kanyang pagkakilala sa Panginoon ay siya'y magpasya na sumunod sa tubig bautismo. Bilang patunay na talagang siya ay nanampalataya. Yun po yung bahaging yun. Then,
Siyempre, sabihin niya, kung siya ay sasama sa isang local church, kagaya natin, aalagaan natin siya. Kailangan siya i-establish sa katotohanan para siya ilumago patuloy. Patuloy, yung mga matutunan niya, yung iba pang bagay. Kasi sabi ng Panginoong Jesus, ituro niya sa kanila, dun sa mga naging alagad, ang lahat ng mga ipinag-utos ko. Ang lahat na yun, buong Bible yun, napakarami kayo, buong lifetime yun, yung ating pagtuturo. Pero may mga una tayong itinuturo sa kanila, yung grow meetings. Kaya sa mga makakasama sila sa mga maliliit na grupo, para doon makikita nila kung paano yung iba ay lumalago sa pananampalataya, sa pananalangin, sa salita ng Diyos, sa pakikipag-fellowship, at sa pagpapatutuo din. No? Then, kasama doon yung tinatawag ng mga members classes, yung mga ating aralin din, siyempre yung ating mga polisiya sa church, kung paano magiging paano na mapapangalagaan natin ang ating church at ang ministeryo, yung mga leaders na meron sa church, kailangan makilala nila, matutunan. Yun po yung ating bylaws, constitution and bylaws, policies, na kailangan maging aware din lahat sa atin. And then, yun, saka po sila masasabi natin makaka-sign sa covenant ng church. Although, sa atin po, yung mga nauna na, tayo nag-sign na yung iba. Anyway, siguro sa ating anniversary, mamimigay po uli ng iba pa. Kasi alam ko, yung iba sa inyo, hindi pa nakasign uli. Nag-renewal po tayo ng covenant natin sa church. Pero yun po ay napapakita ng gradual na paglago bilang kabilang sa church. And then sa bahagi naman po ng glow, yun, so yun po ay ibig sabihin, ma-equip para sa paglilingkod o sa ministeryo. Halimbawa, yung pong ministry involvement, yun, makasama ka sa mga minister, kahit pasama-sama lang, yung parang nag-o-observe pa lamang, padalo-dalo sa mga Bible studies o outreach, o kaya sa mga fellowships, o sa mga Sunday school, sa mga ginagawa nating mga iba't ibang ministeryo. And then, yung skills training, yun, may mga pagsasanay sa musika, at sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, evangelism, o sa pangunguna, pag-aaral ng Biblia, tayo may mga ginagawang ganyan. And then, yun, ministry placement. Sabihin yung ikaw ay itatalaga bilang pwedeng isa kasama dito sa ministry ito, kaya ng music team, o kaya ay sa visitation team, o kaya sa kitchen ministry, o kaya sa iba pang ministeryo sa ating church, sa Sunday school team, ganyan. Yun po yung parang sunod-sunod na maaari nating ma-involve ang isang pamula sa parang napasama lamang na hindi pa mananampalataya hanggang sa naging mananampalataya. And then lastly, under naman po yung charge, yan yung sa leadership na, empower to make more disciples. Kagaya ng small group training and leading, so parang magkakaroon na po tayo niyan ng small group training. Sinimulan na actually namin, at after na anniversary natin, magpo-focus po tayo dyan dahil gusto natin po na magkaroon tayo ng mga small groups dito sa church. And then ministry leading, yung kung nakitaan na siya kanyang kaloob ay sa pangunguna, may talaga leader ng isang small group, leader ng ministry team, leader ng praise and worship, at iba't iba pang mga leadership roles. And then, pwede rin leaders ng mga leaders, leaders mentoring. Kagaya ng mga pastor, ng mga elder, na dapat nagme-mentor ng mga kapwa, mga leaders. At yan po ay cycle. Pagka doon, kaya mong i-reproduce lahat yan. Yung mga bagay na iyan. So, yun po mga kapatid, at overview po ng ating talagang gawain sa church. Kaya nga sabi po doon, ni Apostle Pablo, "You therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus, and the things that you have heard from me among many witnesses, commit this to faithful men who will be able to teach others also." Diyan po tayo dapat maging tapat sa layunin ng ating Diyos kung paano lumalago ang kanyang church, ang kanyang iglesia. At lahat po ay may bahagi doon. Tayo po natin may bahagi. Kailangan po natin, para tayo nasa isang puzzle, na may kanya-kanya tayong i-fit yung sarili natin sa ministeryo ng church. Na kung hindi mo gagawin ang iyong bahagi,
kulang. Kulang yung bahagi ng puzzle. Ika nga, hindi makukumpleto. Kaya mahalaga po yan sa mga susunod nating mga gawain, training, makijoin po kayo dahil doon po natin madidiscover unti-unti yung ating bahagi sa gawain ng ating Panginoon. Kaya mula po dyan ang ating pong tandaan ulit, kagaya ng ating binasa kanina, sabi ng ating Panginoon Jesus, for I say to you, that to everyone who has will be given, dadagdagan pa. No? Kapag ka pinagbubuti mo yung iyong talento, dadami pa yan, madadagdagan pa ng iba. Pero pagka hindi ginagamit, no, tinatamad lagi, ay talagang hindi aayos yan. No? Baka mawawala pa ka. And from him who does not have, yung wala naman, walang bunga, even what he has will be taken away from him. Mawawala pa. Kahit yung iniisip nating meron tayo. Yan po ay nagsiserve na instruction at the same time warning. Warning din po sa atin. Na kung gusto natin po ang ating buhay ay talagang maging makabuluhan. Hindi yung buhay lang na takbo ng mundong ito. Siyempre, ang mundong ito, iba ang kanilang perspective eh. Gusto nila lang sa buhay nito ay puro material na bagay. Yumaman, walang kakontentuhan. No? Sa ating pong Panginoon, kung tayo kanyang bibigyan ng kayamanan, nasa sa kanya po yun, pero meron po siyang itinawag sa ating uri ng buhay, kasama sa church, kasama ng kapwa mananampalataya, na doon lang po tayo talaga magkakaroon ng tinatingang fulfillment, ng tunay na kasiyahan. Sabi ng Panginoon Jesus, ako'y naparito upang sila'y bigyan ng buhay at buhay sa kasaganaan nito. Yung sa kapuspusan. Doon lang po natin mararanasan yung tunay kung tayo po ay nasa gitna ng kalooban ng Diyos. At ginagawa natin yung inaasahan niya para sa atin. Sinasabi ko sa inyo, nabibigyan ng bawat mayroon, dapat tatapot ang wala, pati nang nasa kanya ay aalisin sa kanya. Ano po kaya at halimbawa ang pagdating na ng ating Panginoon Jesus ay next month na. Yan. Ano kaya ang gagawin mo ngayon? Para maging handa ka pa sa pagdating ng Panginoon kasi magbibigay sulit na tayo sa Panginoon. Paano kung sa isang linggo na pala, mas malapit na? Paano kung bukas? Handa ka na ba na humarap sa Diyos para ipagbigay sulit ang iyong buhay ngayon? Sa totoo nga, wala nga po nakakaalam at maaari pong anytime dumating na ating Panginoon. O kaya ay, hindi naman yung pagdating ng Panginoon lang eh. Yung buhay din natin, napakaingit. Sino nakakaalam sa atin? Sabi ako, next month buhay pa. Okay, next week. Di ba? O kahit bukas. Sino ba makakapagsabi nga sa atin na buhay po tayo? Nasa sa Panginoon po ang ating buhay. Meron nga pong natulog, akala niya magigising po siya, hindi na pala. Kasi binangungot at inatake sa puso. So, yan po yung mga dahilan din. Kaya nadoon po yung tinatawag nating urgency. Na tayo ay umayon sa inaasahan ng ating Panginoon. Dahil baka wala ng pagkakataon. Baka huli na ang lahat. Hindi na tayo tunay na kapaglingkod sa Diyos at haharap tayo sa Diyos na parang nakapapahiya tayo. Dahil hindi natin na pagbuti yung buhay na pahiram niya sa atin at yung mga kaloob na pinagkatiwala niya sa atin. Kaya ito po ang patuloy nating panawagan, mga kapatid, magtapat po tayo sa ating Diyos. Sikapin natin sa tulong din niya na ibigay yung ating magagawa. Magsikap tayo na maging tapat sa lahat ng pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ito man ay mga role natin na tatay, inay, kapatid, kamag-anak, maging tapat tayo sa mga relasyon na meron tayo, maging tapat tayo bilang mga empleyado, maging tapat tayo bilang mga employer, lahat po ng ating role ay maging tapat tayo sa Diyos. Amen po ba? Titingnan ko po kung tutulog ka rin. Yan, sige. Awitin ko po ito. Bagay po ito ng album na Bunga ng Espiritu, na katapatan, bilang patuloy na paalala po sa ating lahat.
dalangin ko'y iyong tanggapin, na maging karapat-dapat sa iyong paningin. Kung may pag-aalinlangan, ang aking paniwalaan ay ikaw. O Diyos, ang kailangan ko'y iba yung lakas, upang di ko natahakin, ligaw na landas sa pagpaparot parito. Sa ulat bagyo'y hindi magbabago. Katapatan ko, ang alay ko, Panginoon. Katapatan ko, sa'yo'y panghabang panahon. Kahit minsan man, tiwala ko'y di kukupas. Katapatan ko, panatilihin mong wagas. Sa pagpaparot parito, sa ulat bagyo'y hindi magbabago. Katapatan ko, ang alay ko, Panginoon. Katapatan ko, sa'yo'y panghabang panahon. Kahit minsan man, tiwala ko'y di kukupas. Katapatan ko, panatilihin mong wagas. Panatilihin mong wagas. Salamat po aming Diyos sa pagkakataon, sa pribilehiyo na kami po ay makapaglingkod sa iyo sa buhay nito na pahiram mo sa amin. At ito po patuloy namin dalangin na ako'y matatagpuan mo kami tapat. Ang bawat isa sa amin sa araw na iyon na kami po ay haharap sa iyo at magbibigay sulit. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Lahat ay magsabi na Amen. Salamat po. Palain kayo ng ating Panginoon.